target na. So, hindi kita na. So, hindi nga namin talaga tatawa nga lagi ka in gana na organize in the Church of Corinth. So, habang na-organize yung administration na dyan, iti Corinth kami iti Greece, iban na iti Greece. Sa kong iti Greece, iti Athens, halos sila lang, manong miles lang, right? Manong miles lang iti pakita iti Athens ng Corinth. Iti panawan iti Romans, the imperialism, iti Romans, province of Achaia, the province of Achaia. So may sa ito iti Corinth na church na kung saan in-establish ni Apostol Pablo na ginamit siya ng ating Panginoong Isus para ituro yung Ebanghelyo. So andun yung disputation, andun yung maraming church, maraming leaders na kung saan hindi nagkaintindihan. May mga issue kasi dyan sa church na yan. But our topic, topic tayo, ang ating pag-usapan ay yung agape love. Ano ba ang love kasi? Ano yung ayat? Ano yung love? Baka tayo siguro rin ayat. Pag sinabi kasi yung love, ito yung intense or affection, yung gusto mo. Yan? Jay regnam or jay conviction mo no, apay nga ipangyari tiras jay wano jay, apay nga regnam tiras jay, the love. Hindi love gamin ng kapsat. Gusto ko lang kasi paliwanag itong love para maging aware tayo na ang Diyos is a personal God. Ito yung isang ebidensya na kung saan ang Diyos na rin ay personal deal. Hindi kailangan yung reason eh. Makikita mo na yan eh sa yung persons, pagka-personality mo, na doon kasi sabay sinasabi ko sa theologically, sana po maintindihan natin, kailangan natin ito, para magkaroon din ng guidelines o idea. Archetypal, ectypal. Okay? Doon sabi ng Panginoon, nung nag-create siya sa Genesis, let us make man in our image and likeness. Siya yung archetypal, tayo yung ectypal. Siya yung original. Isukay iti original, kumbaga Xerox. Xerox na iti Diyos. Han na infringement when no plagiarism or plagiarize na kinopya na kasla nga mali, na illegal or kasla nga aksidente or han iso na mismo. Legit iso na mismo tinag-aramid di tao. Sabi niya, kung babasahin sa Genesis, and God said, and He breathed His nostril, it became a living soul. Naging buhay na kaluluwa. Okay? The word soul, yung make an image, yung image na yun sa Hebrew ay semel. Yung counterpart. Yung semel, yung counterpart, dito ay taipal. Kati substance na di ay, di soul, di substance na di niya tayo nga tao, may sakit ayat. Yung personality. So, in personal, gusto ko nakita tayo na tayo, ibang bakit na tayo, kasi kailangan tayo. Tapos makarelate tayo di love. Doon ang gapuan iti love. Saan galing ang termino or love? Primarily, ito yung agape love. Kasi yung pag-aaral na natin, yung agape love. Okay? So, kung minsan, dahil sa kasalanan, nung nagkasala si Adan, yung love na yan, wala na yung kurap na yan. Nakurap na yung love na yan, taawanan. Sa balik i-agape tayo. Ayun, i-agape tayo? Flesh, baka mundong gawain, dahil kaya tayo yung mga satisfied, iti mali nga aramid itinubong. Di basol, kaya tayo. Awanan na kurap na yung ayat. Kat na yung ayat, at alam na naibula na yung tao. Kasi, kanayon na ito doon sa kaluluwa natin, andun yan. Buhay. Bagamat wala tayong relasyon sa Panginoon, wala tayong kaisipan sa mga espiritual na bagay, lalo na sa Panginoong Jesucristo. Han tayo ang murayta. Iti ayat nila. Han tayo nga ang muna kasi ano may exercise. Kasi, we are a bondage of nature of sin. Dahil ilo iti basol. Nababalot tayo ijay. Isukahan tayo mga mo exercise. Han tayo nga ikan, amin nga aspeto. Han tayo nga ang mga ikanda or i-exercise na ito. Ayat nila ito eh. Nga,
nag-aware na hantay nga ako nagabuhay ang kinaakong Diyos. Okay? Iso mo na, iti, no minsan, iti ayat gamin na ito eh. Ito di ba kadalang na makapsat? No minsan, adang iti talo ang kinabundok. Iso nga, ni Apostol Pablo, kadang iti Church of Corinth, they, in-exaggerate na eh. Kan in-describe na, kan in-characterize na, iti may sa nga namati. Iso nga talo iti pagkadalang na makapsat. Okay? Ti aga, ti love on us. Ang pagmamahal kasi, kung minsan, yes, managpasol tayo. Hantay yung amo. Previously, managpasol tayo talaga eh. Pero ngayon, noong nakaraan, talagang makasalanan tayo. Hantay yung amo maikwalay ta. Ipatungpal. Magtata. Mga Kristiyano tayo. Kasi naging Korinto. Yung mga kagaya ng mga Church of Corinth sa mga Kristiyano doon. Kasi, kita gamin ito eh. Basta direct application nito eh. Kasi ni Apostol Pablo, in-example ng tibagina. In-example ng tibagina eh. So, in Rama na tibagina, so therefore, direct application tayo. I-direct tayo ng application. So, on us, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Meron ba? So, hindi kita tayo ba? Nukas ano nga i-describe, i-characterize na tayo, nukas ano na exaggerate tayo. Kung ni Apostol Pablo, sabi niya Apostol Pablo dito. And yet, kung pangasin mo natin kasi, sa verse 12, sa verse 14, doon siya didispute yung mga, doon niya didiscuss yung gift, spiritual gifts. So, na kung saan, gumagamit si Apostol Pablo ng, kumbaga, irony or hyperbole para pagsabihan yung mga taga-Korinto. At saka sa verse 14, chapter 14, ipinaliwanag niya yung worship, specific na sinabi yung pag-worship, ipinaliwanag niya sa chapter 14. So dito sa 13, chapter 13, ito yung isang pag-aaral natin, yung pagmamahal na binigay sa atin ng Panginoon. Ano yung pagmamahal na yun? Sabi sa verse 1, chapter 13, verse 1, if I speak in tongues of men or of angels, but not have love, I am only a resounding gong or a drumming cymbal. Okay, pansinin po natin, ang ko kasi, ang mugi na mati tayo. Kaya ng tubig. Check, tawag doon. Sit doon. Minsan, ayat yung agape love. First is, it will exaggerate us. Exaggerate tayo eh. No, kasi nangyari na dito Corinth eh. Historically, in Corinth, kasi nangyari na ito. Nangyari sa kanila yan eh. Kaya nga sumunod si Apostol Pablo na kung saan. God bless you. Hallelujah. Iso nagsurat ni Apostol Pablo, instruction. Ito yung dapat nating malaman. And will exaggerate us. Why? Kasi may mga Kristiyano na magaling sumigaw ng hallelujah. Talagang ako kauda. Yung awanti ayat. Ang inihalis na may matumpa. Nabigsan ni hallelujah. Ano yung tagdahano? Pagkasya natin ibarat na tumba ng awanti ayat. Useless. Nung ti magpagagamit ng Apostol Pablo ito ay importante ti ayat. Doon naman na gift na itahamidam. What is your motivation? Love. Ayat. Okay? Amen? So, sa Apostol Pablo kasi, kaya na gusto niya lang idigin yung love sa ito. Agape. Okay? Yes, it will exaggerate us because noong minsan hindi natin alam kung paano dalahin, kung paano hangkas anong para i-handle niya ayat niya ako Diyos. Noong minsan, akto tayo mga akto. Ma'am, hindi ako yan, pagmamahal tayo. Wala yun siya.
Siya ka presne, bukawan mo kung awati-awati ayat ko. Ang ganos na useless. Importante di ayat gamin. Noon niya may pagpara tayo. Dapat motivation tayo ayat. Yang agamin na yan. Di may isa na takdaran tayo kumapakapsat. And dapat aramitin tayo, i-develop tayo. Hanang kasi mandate niya dati mga Kristiyano eh. Ang isa ka ng Kristiyano, may isa ka na mati, of course, ang reflect nila iti outsiders. Kan iti unang ti church. Kasi di ako niya ko rin kami, gift niya eh. Nabasa ko rin ko eh, gift ka rin spiritual gifts ka rin tongues. Haan? Inusan lang ni Apostol Pablo ti spiritual gift. Tati ang muna ti spiritual gift, ti speaking in tongues. Haan? Like for example, hallelujah. Tongues eh. What is it? Tongue eh. Tongues eh. Hallelujah. Or didila. Tayo ba kami? Thank you, Lord. Saan ang tongues ha? Yun ang tongues. Hindi maintindihan ang salita. Kasi kung minsan, Apostol Pablo kasi ginagamit yung hyperbole o metaphor. Ito yung metaphor kasi na figure of speech na kung saan para makita nila kung gaano ka-importante yung mas magandang gawin. Kung yung mas magandang pagmamahal yung nangunguna. Gumagamit siya ng imposible yung mga pangyayari o actual na gumagamit siya. Na dinidiin niya yung isang bagay. Halimbawa, pagmamahal. Mahalaga ang pagmamahal sa atin. Noon niya man ang gift na ito, aramitan tayo. Wala na pa yun ito, verse 2. If I have, amat simple kami kasi, di ba, gigong kami kasi, ang urang dahil natakal na ko, at ang uni di ay. Tapos yung simple, tapos nakahan na simple natin, pasimple ito eh. Simple tayo. Di may tiyang-tiyang ko na pagkasya yung may, natig sa di. Hasta kasi ngalaw tayo no kasi dyan. Doon awan iti ayat tayo. Kung na naman namin iti verse 2, if I have gift of prophesy and fathom all mysteries and all knowledge, and I have faith that can move mountains but do not have love, I am nothing. Magkasunday na kapsat. Nalay tayo, mag-prubis na nalay tayo sao, ano tinalaman tayo. Kami napig sa tipamating kayo eh. Napig sa tipamating kasi ba? Mas ano may dito sa Jesus Christ? Sabi ng Panginoon sa Kristo, nung may sa Matthew, sabi ng Panginoon sa Kristo, yung na-demon possess. Tapos yung mga disciples niya, pinalayas yung demon doon sa na-demon possess, pero hindi kaya ng mga disipulos. Tapos, sabi ng Panginoon Isos, ang ginawa, dinakay Isos. Ngayon, ang ating Panginoon Isos, pinalayas yung demonyo. Kasi Panginoon Isos nagpalayas ng demonyo. Ngayon, ang sabi ng mga disipulos, ba't kami hindi namin kaya magpalayas? Maliit yung pananampalataya. Hindi nyo alam na kapag ang pananampalataya, kaya nung ilipat yung mundo doon sa dagat. Meron ba gano'n? By faith. Ialis mo na bantay, by faith. Nung sa panitang context na niya, faith. Hindi matlaw. So, usa lang matlaw ni Apostol Pablo, itikas dyan nga figure of speech, tapos idiin na. Hindi ba isang abanan nung minsan, halimbawa, uy, ang sipag mo naman, Juan. Ang dumi-dumi ng kwarto mo, sipag mo ha. Lakas dyan kumamay. Uy, hindi mong tayo. Faithful, present the church. Makawan di ayat. Kailangan di ayat. So, amin na knowledge tayo. Kaya dapat na yung spiritual knowledge. Hindi lang masama yung lalakot sa spiritual. But, always motivation is love. Pagmamahal sa mga ginagawa mo. Sa lahat ng aspeto. Amen? Ayat, important din ayat. Araw-araw tayo agape.
So lahat ng advocacy po natin sa pagsama sa Panginoon, pagpagdatos ng music, kaalaman sa spiritual, kailangan iti-ayat. Ayat talaga. Diyan mo, ayat ni Bishop, kita lang dinunod kayo. Masaya-saya di sa ako nito, yung at least marigdak di ayat, di concern na. Tapos may suruan, di ba sa tao? Spiritual na. At least kasi yung utang niya tao for his benefits. Ano may pressure niya tao, gabuta siya error na, wala kaya mula nga i-prosecute niya tao, mahal eh. Yung utang niya tao, tapos ma-construct, tapos dumakang isunayte, ano man nakalabay, corrector niya tao. Yun lang lang. Ang problema niya. Na minsan offensive words, tapos nag-realize tayo, na minsan gentle words, mana-mana yung sa tapos mga isuruan tayo. Kasi no minsan dati yung tao na dumadumati, igo na ngayon, na dumadumati, aray na nakamasaktan, yung pusong ba ito, pusong, at yung doktor doon na ako na so ano minsan kailangan tayo accommodate or adalan pati behavior, di ba? May sakit natin. Yan. Tapos may apply tayo or makarelate tayo. Dito yung mga panagayat. Niya ba yun? Verse 3, If I give all I have possessed to the poor, lahat yung nasaan siya, and I give poor and give over my body to hardship and may boast. But do not love, I have a love, I gain nothing. Kaya ibigay mo yung lahat na sa iyo. Sabi? And do not have love, I gain nothing. Kaya bigyan mo siya ng ilang libo. O ay mo, i-donate mo i-donate mo ari-ari ang iti church, doon ang panagayat mo. Ako Silvina, kakapsa. Iso nga, point lang ito ni Apostol Pablo, doon niya man aramidan tayo, doon niya man nag-give tayo. Iti ministry, spiritual, no ministry, always love. Kailangan buyugan tayo di ayat. Kailangan buyugan yan eh. Di motivation tayo eh. Ayat. Pagmamahal na yan. Pagkano hindi parang tayo kinayang Diyos, lalo yung pagsambak, lalo yung pag-aaral ng salita, lalo yung mga tinutulong po natin sa kapwa Kristiyano. Ayat tayo. Wala man hindi kami tibasin or dakal, basta yung po natin ayat. Sabay, larik na pa natin ayat, di concern for a cause, may siyempre DJ ko, may sa nag-expression din lang, di concern for a cause, may sa expression din lang, niya, perform the concert, tapos DJ collections, kaya na DJ nangangailangan nagyak sa sakit. So may sa expression iti lang na kita. Then, may isa i-motivate tayo. Hamat kanya katakas na kita spiritual gifts. Basta importante, i-motivation tayo, ayat. Amen? Iso nga, ibang bagang na ito eh. Dahil, pinag-aaralan ko, it will exaggerate us. Minsan ma-exaggerate tayo talaga, takat tayo muna i-conduct the ayat eh. Kailangan tayo instruction. Kailangan natin guidelines. Na? Naggamot isa sa uti ako. Na-advise iti tradition, tribo, paglakayan, munoan niya, with ordinansa, of course, the civilian ordinansa. No, it is spiritual. The original karinig na tayo, the ayat nga rin kailangan nakamanding yakin niya tayo. Kahit araw naman sa kakang Kristiyano, isa kang mananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. O isa kang tumanggap. O pinatanggap. Hindi nyo tinanggap, pinatanggap ka ng Panginoon Jesus. Hindi dahil tumanggap ka, nanampalataya ka, naging Kristiyano ka. Okay? So, it will exaggerate us. Then, secondly is, it will describes us. Dito sa verse hanggang 7, sabi niya rito, i-describe niya Apostol Pablo, kasi sa Church of Corinth, nagsisiraan sila. Ako kay Apolos, ako kay Pablo, ako kay Kristo. Iwalay sila sa church eh.
ang dinadaan na di church. So, sino disurutan tayo dyan eh? Diyan may sa issue eh. Diyan Corinthians eh. Ang apa na dyan ulang di church. So, isulat ka Apostol Pablo ito dyan, posible dyan Ephesus. Ito third missionary journey na, huwayan nga rin isulat dyan Ephesus, si Apostol Pablo, nagsulat isulat dyan 1 Corinthians, sinulat niya. Noong second, at pangatlo, sinabi kasi pangatlo kasi sa Antioch, from Antioch, naglakbay siya ulit. Sa Antioch, ulit. Doon sa Antioch, yung kasi yung basehan sa first, second, third missionary journey. Noong pangatlo, sinulat niya yung 1 Corinthians sa Ephesus na ito eh. Kasi nung dumating si Priscilla at Aquila sa Ephesus, sinabi niya na yung mga tao sa Corinto, mga tao doon, nag-away-away sila. Ang dinaramdamay kinigalyos. Ano kilala ni Cristiano ang dinaram? Nakas niya, di ba, dinaram pag-update niya. Wala, okay lang, ang believer, daram na ka, okay lang. Nung pala mo Cristiano, daram na ka. Sa bali na issue nito. Teka mo. So, wala to sa Pablo, hanyong itulong na husgaan na kayo na kita. Ano do'y? Of course, ang submit na tanong. So, may sa karoon na kita antay mo. Ayan. Wala na to'y, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. Proud. Kitaan tayo, sabi ko kanina, it will describe us. Kasi, describe ni Apostol Pablo positive and negative terms. Ang positibo kasi, love is patient. Ang anos ka. Kalp niya may, love is kind. Ang pagmamahal, in-describe natin positibo na aspeto. Pakakitaan, saan makikita yun? Sa atin na Kristiyano. Tinyata yung makita niya. Kasi naimula niya kanya tayo. Na-restore niya lang na niya, agapi lang. Anong sabi sa Romans? Paki-browse, sabi sa Romans? Romans 5:5. Romans 5:5. Naitid kanya lang diya. Nung makita tayo kakapsan. Ibang pa kanya Apostol Pablo, dahil dapat yan makita kanya tayo. Kasi nung minsan teachers kami, hanad kikinawatan. Kasi kaka-issue, matanggalan tayo eh. Ayun yung pagmamahal nila. Gusto mo na Apostol Pablo. And hope does not disappoint us because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit, whom He has given us. Naitadyakin niya tayo, binigay na yan sa atin. So, i-exercise na ulit ang palagayan. Minsan ko sa minsan, awal na yan o minsan. Gusto nga, may sa rito yung reminder, may sa rito yung challenge, malutin tayo. Ini ayat. Kasi ito ididi niya kung sa Pablo dito yung ayat. Importante ito ayat. Karena ito agapit. Dapat yung mga po Diyos. Kasi bilin data, imperative data eh. Husbands, love your wife as Christ loved the church. Ayat ang asawa. Kas laki ni Kristo, mga panagayat ng church. Agasan may di nga formula. Kasi dapat kumaiti ko. Doon yung panagayat mo di asawa. Agami man lang niya eh. Agami man lang niya. Agami kami ng unconditional na ito eh. Hata tayo makayatan Jay, mahal mo siya dahil may reasons. Always have basis. Mahal mo siya dahil maganda siya. Mahal mo siya kasi mama mo siya. Mahal mo siya kasi handsome siya. Mahal mo siya kasi binibigyan ka niya. Mahal kita dahil binibigyan mo ako. Hindi ganun eh. Mahal kita because of I love you. Unconditional. Yun ang kind. So, in example ni Apostol, di ba Apostol Pablo lang na ibagay di Romans? Or in Ephesians chapter 2, verse 4-5. Ephesians chapter 4, verse 5. Imbagamat lang ni Apostol Pablo. Bakit browses? Ephesians chapter 2, verse 4-5.
made us alive with Christ even when we are dead, and it is by grace you have been saved. Ephesians 4 verse 4. Because of His great love for us. Yung pagmamahal na yun, ayat nga niya yung kakabasat. Ayat nga niya. Although iti ayat gabi kat hantay yung makita nga, hantay yung ma-discern na, para Kristiyano, hindi mo ano, palagay at istab ko. Kasi mahantay yung i-judge din tao, kasi ada the reasons, at naging karakter tayo mahantay yung ma-distinguish na yun, ada ayat na yun, ano manggurgura na ito yung natawad, no? Parang walang pagmamahal. Kristiyano ba yan? Parang walang pagmamahal. May mga ganun din. Mahantay yung i-judge, kasi hindi tayo mga tao gamin, ma-develop nito lang. Para karoon may isang kanamati. Para karoon ni Kristo, we know it is the fruit of the Holy Spirit. Galatians 5 dito, it is the fruit of the Holy Spirit. Love, patience, endurance, long sufferings. Ayat na ito. At di storge, di mania, phileio, eros, i-activate na kita. Yung mundo naman. I-activate niyo yung lahat ng aspeto ng pagmamahal na. Iaayos niya. Iaayos niya, agape. Dahil sa condition ng tayo. Amen? So, it will describe us. Ma-describe na tayo, ayan, ma-describe na ka. First, umuna iti amin, sino ti audience tayo, ti love. Audience tayo, God. Gusto di ba isa mga magbantay kiniya tayo. And then pangatwa, diyan katwa tayo mga Kristiyano. Obserbaran na tayo, paragay tayo nuhaan. And then pangatlo, diyan unbeliever, outsiders. Ano di audience tayo? Gusto nga ito yung love na ito ikat. At ano, develop, i-practice. Dito may isang motivation tayo. Ayat gamit, ayat tayo mag-serve, ayat tayo magdayaw, kiniya po Diyos. Kainayat na tayo eh. Imparsyal na nito ang ayat. Inwarsina. Through the Holy Spirit. And, mas na yung binasa tayo, Ephesians 2 verse 4. Hindi tayo may describe. Ni Apostol Pablo mismo tinangibagan ito kita tayo niya. Ito yung ijagat positive aspect, ito yung negative. It does not involve hal mayapayabangan mo. Hal mayabang di pagmamahal. Because, ano ba? Hal mayabangan, it does not dishonor others. Yung hindi natin, wala tayong respeto, mga ganun. Ugali tayo magaspang. Amin lang siya, amin lang magaspang yung behavior tayo niya. Naging bakal tayo magwak. Han madisiplina ng tao niya. Di makal tayo nga undiscipline. Di makal tayo nga murang guidance iti parents. Di makal tayo iti apa. Di makal tayo iti offensive words. Iti amor ba. Kasi tayo, isuhan tayo ang mulay sila matman. Ang karwag ang itik na ang mulay niya ministry. Awan ti mayat nga attitude. Puro dishonor. Awan respeto. Dahil di may isang iso ati ugali tayo magaspang. Although iti ugali tayo magaspang, matidelop to rin because of love. Niyabay, iti negatibong aspeto in terms this on other, it is not self-seeking, it is not easily angered, hindi madaling magalit. Okay? Ano yung manag-ungat? Natianos. Dapat yung among ungat nga, may namin nga ba? Agong ungat gaya, may nailayat sa una. Sa kasi nga tao. So ano mo, kasi usually, nagiging makita tayo mga bumubuhat ka ko eh. Talaga alam isa sa una, nakamulaga, tapos biniwat na, di ba? Nung alihan makita ko na lamlambingan na kapakitungtong. Anong uod ba yun? Sinaksak na hagayon na yun. Tapos dyan, na-encounter mo ako sa dyan, di ba? Di magsasayo niya. Ano yun namin, brother? Tawar na ko. Anong uod kaya, nagsasaksakan na nga eh. Anong uod kaya?
Wala akong tumayan, makiayos. Hindi kasi ako tima, kasama yung kumali. Kutsilyoman. Ay nakasjay. Nung uray no, ulang iti church, ulang iti iglesia. Wala tayo lang. So dapat makita na ito yung ayan. Okay? Saka i-describe tayo dito. Hindi tayo may describe dahil sa pagmamahal na yan. Kasi andyan na yan sa'yo. Karga-karga ni soul data. At dahil tayo ibinahamo ni Iso Cristo. Dahil tayo ipugaw na. Dahil tayo ibiniyag na through the Holy Spirit. Ninawlawagan na tayo. At nabahon na tayo. At i-develop tayo, i-exercise tayo, kahit na tayo may describe. Okay? Pangatlo, it will characterize us. Sabi sa verse 8 hanggang sa wait. It will describe us. Ang sabi sa verse 7, it will also protect, truths, always hopes, always persevere. Sa verse 8, love never fails. But where there is of prophesy, they will be ceased. Where there are tongues, they will be still. Where there is knowledge, it will pass away. So it will characterize us. Ano yan? Ang pagmamahal na yan, ang sabi yung kung mayroon man nagsalita at nagsalita ng mga tongues, mawawala yan. They will be still. Well, at ang kaalaman ay mawawala. Kaalaman na yan ay mawawala. Pero ang pagmamahal, sabi dito, it will pass. For we know in the part, we prophesy in part. But when completeness comes, what is in part disappears. Mawawala din yan. Ngunit, ang sabi sa dito, so ang makikita natin dito, maawan to na kita, di panagsaw tayo, di kaalaman tayo, kung namin dito, nakasa ibang katantay, hyperbole o metaphor. Usaran ni Apostol Pablo na ipakita na iti ayat kat permanente kanya tayo. Permanente nila ayat tayo. Permanente nila ayat tayo. Kapsat. Dahil di may isa na katotohanan na makita tayo. Yeah? Amen? Susyado po. So, the point lang niya Apostol Pablo dito, ang point lang niya, ang pagmamahal ay permanent yan. Permanent na itakin niya tayo. Hano may kat na ita. Diyan yung pagmamahal, andyan na yan. Mawawala, lilipas ang mga pagsasalita, kaalaman, ano pa? But when completeness comes, what is in part? Disappears, mawawalang lahat. Pero ang pagmamahal, andyan yan. Permanente na itahos. So dapat lang kapsat nga makita na itakin niya tayo. Kasi behavior tayo na tayo. Ano yung behavior tayo na tayo? Ano may kateta? Di behavior tayo kat di mag-reflect di ayan di. Atakin yung data ni. It will characterize you. Even me. Dito kami sakit para hindi tayo amin para hindi kita amin tayo. Doon ada hindi panagayat hindi may sakit niya tayo niya. Jadi hindi may isang nakasalalay doon sa pag-uugali po natin. Kasi yung agape natin before, iba eh. Sa mundo. Pero ngayon, ang agape natin ay yung kagustuhan ng Panginoon. Unconditional love there. Basta mahal mo siya. Minahal tayo ng Panginoon dahil sa kanyang agape,
Wala siyang unconditional love ang Panginoon. By His grace, minahal tayo. In-applyan natin yung pagmamahal. Mungkin niya na, kailangan natin resource na. Di sarili na. Yung sinasabi ko kanina na iktaypal, dapat makita niya iktaypal din yan sa'yo eh. Diya content iktaypal, diya content isong alam. Diya karakter na din. Kailangan makita din niya tayo. Amen? Ha! Isama po na Apostol Pablo, ito verse, maawan man na kita kaalaman, pag-prophesy, maawan na kita ng piayat, at nakalang. Iso nga, wala natin verse 11, when I was a child, I thought like a child. I thought like a child, I reasoned like a child. Kati ubing kami ito ubing, pag-aapan natin hindi, pag-aapan natin tinapay, pag-aapan natin ayam. Kasi ni Christian kata. I-consider tayo dito, iti figure of speech, simile. Like or as na ubing na yung Christian, ubing tayo. So, dahil ito yung Church of Corinth kami, dahil ito yung church member, siyempre, nahimagat na tayo. Naduman-duman na mga style of India. Friends like Sadduceus, Pharisee, Greeks, Olympians, dito yung Corinth, Pag-isulan dyan, Olympians, na dumami church member, sports, so, naduma-duma may iti klase, iti status ni biyag dahil sitwasyon dahil dyan. Gusto nga, dahil di ba isa nga, impakat ni Apostol Pablo, tinaalaman na, at na-explain na, iti instruction niya na. Iti guidelines, iti sasaya. Si Apostol Pablo, in-explain na niya, makita tayo eh. Gusto nga, inarabin din amin lahat ng kanyang kaalaman, efforts, lakas ginawa niya para maturuan yung mga church of Corinth. Kasi, parang isip, bata sila eh. Hindi ba nagmamature? Kasi di ubing gawin eh. Sa kami lang pumalit, hindi Wibis, na klase kami ni Wibis, di pandesal ijay, di pandesal ako. So, idalak niyo sa pandesal, ito ako si pandesal. Tapos hindi parang GKM4, dala-dala mo yung pandesal, inilagay mo sa ikupag eh. Pagdaan ko sa may security guard na nagtitimpla ng kape, isakto mo. O pandesal, kasi o pandesal sir. Isakto mo, sinawag naman, magising sa gaya, may security. Pandesal sir. So ilalak niya eh, ay nakinya mo, dirindaf ni Jay. Apa iya, niya talaga marinig na kay Jay. Pagka, kapag kapag tintimpla niya kabina eh. Bro, ako si pandesal. Uy, salamat sir. Pagka di pandesal. So, no, minsan, kung Apostol Pablo, ano naging Jay, kastigin niya tayo, aminan tayo manuminuhan. No, minsan naman niya tayo, namumuna man, ibalbutan tayo may, pag-inagawa tayo may. Kasi na naman minsan, no, tradition, kultura man pinag-iguro, di wat-wat na, balbutan, sinupin mo, sinupin. No, minsan, pag-aapa na eh. Kasi di Kristiyano naman minsan. Ano namang mga natin po, isilupin natin po, pag-iaapahan na ba eh. No? Minsan kasi dyan eh. Iso ko na Apostol Pablo, stop. Kung na ito eh. When I was a child, I talked like a child. I reasoned like a child. When I became a man, so tao na matured, I put the ways of childhood behind me. Tinanggal ko na yung asal bata. Sabi ni Apostol Pablo eh. Kasi yung mga taga Corinto, parang bata. Nag-away-away ng kinti, tinapay, laruan. Ganyan yung description ng bata. Ganyan yung kahit oray nung namati tayo, kasi tayo naman minsan. Gusto na gusto kumaliyan ng kapsa. Di mature mature tayo. O, siya, ikaw tayo. Nasa ka challenge na ito eh. Gusto kumadaitan. Ayan, tinapro na tayo. Ayat kuman, iti superior tayo. Ayat kuman, iti motivation tayo. Basta mahal. Unconditional na pagmamahal na yan. Sa lahat ng aspeto. Husband, love your wife.
as love Christ the church. Love your neighbor as you love yourselves. So, amin yung storge phileo, eros, ina-activate niya. Ina-activate ni agape. Always nakareal kay agape. Kahit sa loob ng church, sa fellowship na yan, amin na gijay, ikatan tayo kuman. So, kung na gusto pa mo, inikat na kung asal bata. Tinanggal ko na yung asal bata. Nung lumaki na ako, tinanggal mo na yan. So, it will characterize us. For now, see only reflection as in mirror, then we shall see face to face. Now I know in part, then I shall know fully, even as I am fully known. Yung meron kasi, simile, ginagamit ni Apostol Pablo yung as, like, or yung salamin, kagaya ng salamin, magsalamin tayo para makita natin yung sarili natin. Face to face. Makita tayo yung error tayo. So, nung dito makita yung error tayo, i-develop natin ayat. Pati ayat, i-didiin na ito eh. Diyan di may isa. Nakasalalay dito eh. Nakasalalay, iti. Karakter tayo. Karakter. Nag-reflect na ito, kiniapos. Kani kapwa Kristiyano. Diyan hindi may isa na warning or kitaan tayo makamsa. Or amin tayo. No, di panagayan na rin agapay lang. Or apply tayo ba? Or mamatiyak na dakin niya tayo ng kampay na develop as ano may exercise. Kasi nakasalalay nito yung character. Letter A, our behavior. Then letter B, our preference. Kitaan tayo yung preference tayo. Kasi parang ito I pulled the ways like a childhood behind me. Double purpose kami nito simile, figure of speech. Medyo dual itong ko yung gusto pang naging spiritual ng J pagkabihig nito knowledge scripture. Kitaan tayo kakapsat kay baka dimdimong tayo at iba yung doktrina natin. Baka dimdimong tayo at sa parang preference tayo. Hana scripture. Be sure na pantay ni church, be sure na pantay iti parang adal sa ating apo, di pa nagbiyag tayo kat masapod yung preference tayo kat scripture. Scripture. Ako magkidadakis na is comparative study, alam ng Pauls, alam ng other religions, o perhaps na for comparative study. Nang iti-video doctrines tayo kat Christianismo, Trinity, Triune God, may Kristo God. Hindi ba yung sa major preference? Tingnan mo natin yung preference mo natin. No? Kasi it will characterize us. Ano tikas din yung kapsat? So may isang reminder kapsat, may isang advice niya from Apostle Paul, kanya tayo. Na gusto ko malaitan na ubi, gusto ko malaitan ti inuubi nga panunod, adventure tayo kuman, babawat di ayan. Noon niya man naglalaro niya tayo parang-adal sa sauti ako. Always love. Now I know in my part when I shall know fully, even as I am fully known. Alam ni Pablo yan. Kasi nakasalala yung character niya. Kami kay Pablo, kami kay Apollos, kami kay Kristo, kami kay Pablo. Kasi, kaya sabi ng Apostol Pablo doon sa dinipin niya yung sarili. So makikita mo yung character. Nakasalan yung karakter. Tinayuan niyo yung tamang turo ni Kristo. Nung tinuro ng ating Panginoon Jesus sa Kanya. Tinayuan niya, tinakdaran na. Tinsuro ni ako tayo Yesu Kristo. So, it will His character, and it will reflect
mag-reflect yung character na yung lang. Because, it will characterize us. Di ampo tayo, di preference tayo. O, like for example, ni Pastor Domingo Alactis, basta na makita niyo yung bishop, predestination mo na. So, it will character. Basta makita niyo bishop, predestination. So, nakasala lang yung character. Ma-identify na ka yung character kung yung preference mo. Yan, importante na kapsat. Ano yan pa yun? Excuse me. And now, this three remains faith, hope, love, but the greatest of this is love. The greatest is love. Ayan, importante. Equal na kita ng PDD ni Apostol Pablo, ayan, di magmamahal na yan. Kinihapo Diyos, genuine love kung makinihapo Diyos, ganiti brotherly love, ganiti asawa, faithful ka ti asawa, huwag mo siya ipagpalit ang chicks, yan, faithful kayo kuma. Akin na kita. As Christ loves the church, pag yamanap mo kaya ako, Diyos, hindi lang siya kita, patak pinanawan niya asawa. Hindi na sa pag-yamanap niya ako, Diyos. Amen. Wala ka. Kung taka nakita rin yung bagat mo, wala ko lang kumano, wala ka kumano. So, wala na kumano. As Christ loved the church, formula ka medyo narigat tingala niya eh. Medyo awal di ayat tayo. Narigat. Kung doon di ayat tayo, i-conquer tayo amin na yun, makanker na yun amin. Kasi the power of love, nalagin niya tayo. Diyan ang kantaan na tayo. Everything, diyan po di ayat niya. Ayat niya mo Diyos niya. Agape. Unconditional. Kasi awan ba't nakita ng inarangit mo? Kung nagsimpot ka, faithful ka, awan nakita na, idara ni Kristo nakita na. Ito nakita na. Idara na sarili ng anak. So, unconditional. Kinyala niya, yan ang kinya tayo. So, dapat kasi kinya tayo. But the greatest of this is love. Okay? Love, our preference. So yan, mga kapatid, kay Kristo ang pinag-aralan natin na tatlong specific. It will exaggerate us, it will describe us, it will characterize us. The love of God in us. Hindi pa isa, yun ang isa dapat natin tignan, pansin mga kapatid. Okay? Yung greatness natin, yung pagmamahal, may hope tayo, may panampalataya, pero walang magmamahal. Importante ang magmamahal mga kapatid. Yun yung exercise natin. Yun yung dapat na akalan tayo, no? At dapat ipanagayan tayo di kapwa Kristiyano, di Apo Diyos, wala iti ministry, wala iti asawa, wala iti kaaruba, puruguran sa mga tayo yun. Kung iti panagayan po, sinakas din kumangay ito. Pakapsat, maray tayo ni Apo Diyos, pindihan tayo, kumawat na sa kanya tayo, ada kumaiti ayat, kaya karahan tayo, kurso ko ayat ni Apo Diyos, may sarili ng blessings, opportunity, mahagay maperpektuwa Kristiyano, hindi na agtar-taray tayo, agad-adal tayo, mag-struggle tayo, mag-adal ito character. May describe nyo sila as namati ko. Amen? Amen! So, God bless us all. Salamat. God be glory. Kararak tayo. Apo Diyos, salamat man sa asawa. Mabinas kami. Bless mo kaniya ako na ta. Hindi naman naging circumstances ako, kasi kalangkang hindi magkay, magpalagin namin, mabalang naragal ako sa so, Bible studies, naging mensahe ako, diyan kami ako Diyos, kaya dito yung ipapain. Manayin tayo ka, dito tayo pararami, tinanggal Jesus ka po ngayon. Amen. For Pastor Mike.